Thank you so much. We will miss you, sir. Thank you. Salamat sa Senate Media. Salamat sa... There is no conviction. Ganun lang po yun. Hindi na lang natin sasabing not guilty, but not convicted. Pero pwede din mag-abstain. Abstain, tahimik, umalis, nag-walk out, nag-absent. Pero yung abstention, considered as acquittal yun, sir? Ang abstention, hindi nagsalita ng guilty. So, hindi mabibilang sa Guilty. pagbilang natin ng guilty at kailangan 16 para masabi nating na-convict. So, if you're taking, if you're pursuing a partial position, partial stand, you're violating your oath to render impartial justice. Then, of course, there's a constitution. Yun ang absolute rule na bawal anong tawag mo doon, i-violate. Kaya sir ba nangyari from motion to dismiss, naging motion to remand, motion to return, and recently sinabi ho ni Attorney Tonggol, yung spokesperson ng Senate Impeachment Court, walang physical na binabalik sa House, ito lamang daw ay constructive referral, meaning tingnan daw ulit ng Kamara yung ipinasang articles of impeachment at dagdagan ito ng 2 certification na hinihingi ng impeachment court. Yun na nga. So, pwedeng... Ba't binago-bago, sir? Correct. Bakit? Nakikita nyo, nag-evolve yan, dismissal, remand, return, without dismissing or terminating the case. Ganun yung tatlo eh. Tapos ang gusto lang pala nila is to ask questions. Sabi ko nga eh. Request for information lang ito eh. O di, pwedeng mag-order ang court or sinabi ko nga, mas practical yung advisory na lang eh. Advisory na lang ng court sa House of Representatives Panel of Prosecutors that when you file your reply to the answer of the Vice President, in addition to replying to the answer the following questions from the court. 1, 2, 3, 4, 5. Di gano'n. Hindi na kailangan mag-imbento ng magical word na return, without dismissing or terminating the case. So sir, kung gano'n na lang... Tapos meron pa nga doon, until such time that. So, returned until such time that. So, masyado nang pina-complicate ang dapat simple lang na procedure. So sir, kung simpleng advisory ang ganawa ng impeachment court, hindi na kayo umani ng batikos from different sectors? Correct, kasi nga nag-imbento kami ng bagong konsepto. So sir, ano yun? Ang sabi nyo ba, nag-create ang impeachment court another issue to derail or to delay the impeachment? Ganun di ba ang impression nyo, sir? Imbis na simplihan mo yung proseso na madaling maintindihan ng lahat, hindi lang ng taong bayan, but pati yung parties to the case, para madaling makakomply, diretso lang sana, medyo lumiko ka, kumorbada ka, bumaba ka, tumaas ka. Di marami ngayon pwede maka-imagine ng legal issues, hindi ba? So, all the more hindi tuloy napabilis o dumiretso yung daan. Sa pagdetour mo, pero ngayon nagtatanong, saan ka ba papunta? Yan, pagdetour mo, tamang rota pa ba yan? So, hindi pa nanganganak, pero pwedeng manganak ng mga legal cases. Pag sinabi mo pag may mga legal cases na, na-focus ka na dun sa legal cases, hindi ka na dito ngayon nakafocus sa main issue. So yun yung basic objection ko doon, na kung ano man yung gustong ma-achieve nung complicated order nila, inventing the return principle, return to sender principle, na-achieve lang sana yun sa simple advisory to the House of Representatives Panel of Prosecutors. And don't worry dun sa 20th Congress House of Representatives, kasi ang practice sa Amerika na nung pinasa nung 105th Congress sa 106th Congress yung kaso na impeachment, ang ginawa lang ng 106th Congress, nag-submit sila sa Senate as the impeachment court ng panibagong listahan ng panel of prosecutors. So yun na yung manifestation that we will
pursue the case. Mayroon kami bagong nominees o bagong names ng prosecutors. So, simpleng gawin. So sir, sa tingin niyo may intention na i-divert yung attention sa ibang mga issues sa halip dun sa main issue, itong impeachment case against VP Sara? Well, konting investigative journalism siguro dyan. Just get the opinions and then the motivations of the 18. Kasi sila naman ang bumoto doon eh. And then dahil po dun sa nangyari, may mga panawagan for inhibition na mag-inhibit yung ilang allegedly bias na dito nga sa impeachment case laban kay VP Sara. Well, wag na magpa-inhibit kasi nga pinili ang impeachment nasa Article 11, hindi sa Article 6. Article 6 yung Legislative Department. Article 11. Ibig sabihin nun, yung sumulat ng ating Constitution, pwede sila actually namili ng ibang body to be the impeachment court. Ang pinili pa rin ay Senate. Therefore, let it be. So yung mga judges, yung mga senador na magiging judges, ipaabot hanggang dulo sa decision nila so that they will now state the decision, guilty or not guilty. Tapos taong bayan na ang huhusga sa desisyon ng bawat senador. Pag inhibit, nakakalusot pa siya eh. Hindi na niya kailangan sabihin kung ano yung position niya, guilty ba or not guilty. Na excuse pa siya, tapos yung kanyang absence ay pabor pa sa not guilty. So sir, to avoid yung impression na bias yung ilang senator judges, kailangan ba o possible ba yung gag order? Ang nag-gag order kasi ang korte sa mga parties eh. So ito na, disiplina na lang po ito. Disiplina na lang po. Reminder na lang kasi si Senate President, although lamang siya sa amin, actually kapantay din namin siya kasi in the sense na lahat naman kami parehong may mandato galing sa national constituency. So payo na lang being the Senate President, ang aming Senate President ngayon, abogado naman, nag-practice din siya. Magpapayo na lang siya na please stop commenting on about the case, lalo na sa merits of the case, kasi pinagbabawalan nga natin yung mga parties eh. Pinagbabawalan ng parties na magkomento sa merits ng case sa labas ng korte. So, dapat yung nagbabawal din, meron din dapat sapat na disiplina to also observe. Kagaya nyo, ang sabi nyo, you observe code neutrality. The code neutrality of an impartial judge. Sir, over the weekend, sinabi nyo na hindi pa kayo ready to answer yung legal question na kapag may mga mag-inhibit, anong number magiging basis for conviction? Ngayon ba, naaral nyo na at may sagot na kayo doon sa tanong na yun? Ang logical answer, kasi hindi ko alam kung tama ako, pero sa wording lang ng Constitution, kailangan all the members of the Senate and 2/3 doon ay magsabi ng guilty bago masabi nating na-convict ang impeached officer. So, kung mayroong senador na absent, may sakit, siraan tiyan, nasa abroad, nag-inhibit, nandun, ayaw magsalita, ayaw magpaliwanag, tinanong, guilty or not guilty, tumahimik lang, ay magsalita. O lahat yung hindi counted na nagsasalitang guilty. Ang binibilang natin dito yung sinasabi yung salitang guilty. Yun po ang bibilangin. So hindi binibilang yung nagsabing not guilty. Hindi importante yun. Ang importante, ilan ang nagsabing guilty. So hindi nagsalita, counted as what, sir? Hindi siya nagsabi ng guilty. So hindi siya counted sa guilty. Kailangan umabot yung guilty ng 16. Pag hindi umabot, there is no conviction. Ganun lang po yun. Hindi na lang natin sasabing not guilty, but not convicted. Pero pwede din mag-abstain. Abstain, tahimik, umalis, nag-walk out, nag-absent. Pero yung abstention, considered as acquittal yun, sir?
Ang abstention, hindi nagsalita ng guilty. So, hindi mabibilang sa Guilty. pagbilang natin ng guilty. At kailangan 16 para masabi nating na-convict. Okay, si Daniel? Microphone. And then Klaruhin lang, illegal ba yung ginawang motion on the floor? Kasi judge po yung nag-motion nung nag-convene po kayo. Illegal po ba yun? And baka pwede rin po ba maging puntos din yun ng depensa kung sakaling iakyat nila sa Supreme Court? Pag sinabi kasi natin illegal, against the law. So, ano siguro ito, against the oath. I think it's against the oath. Kasi naka-oath ka na, and then sasabihin mo you will render impartial justice. And yet, kinampihan mo na yung argumento ng isang partido. Pero, well, it has happened, and then hindi naman pinagbotohan na actually inatras eh. Inatras naman ni Senator Bato eh. Pero hindi naman kayo nagkaroon ng impression na well-planned yung nangyari kasi parang gano'n ang naging impression ni Senator Risa Ontiveros. Well, if that is what you call a well-planned action, 'di ba? Parang pinapa-withdraw yata kay Senator Bato, ayaw niyang i-withdraw eh. Tapos so I don't know if it might have been planned but it was not well planned. Okay. Okay, Jan. Sir, masasabi po bang na paboran yung defense sa naging action po ng Senate, and on what way po na kung napaboran po sila doon sa boto ng 18-5? Kung ang delay at saka ambiguity ay pabor sa impeached officer, masasabi natin na paboran si impeached officer. Kasi number one, na-delay talaga. Nag-recognize ang Senate Impeachment Court ng pause. This is a pause consciously made or adopted by the Senate Impeachment Court. Nag-pause siya eh. Conscious niya ginagawa. And then nag-introduce siya ng mga legal concepts and proceedings or procedure na masasabi nating hindi supported by the words of the Constitution and the Senate impeachment rules. Hence, it is inviting what? Yung sinabi ko noon, it's inviting a case. And a case equals delay. So, yun po yun. So, yun po yung danger na nangyari doon. Sir, from Marlon Ramos, get well soon. How do you feel about other senator judges openly lawyering for the defendant in the Senate impeachment proceedings? Well, katulad na sinabi ko, since yun yung kaya nga sinasabi natin, 'di ba, ang impeachment halong judicial legal plus political. So, yun na po yun, meron din political price to pay. So, I will leave that to the judgment of the Filipino people. So, sila na po. Kaya nga hindi nga ako conscious na naka-live pala tayo noon. Nalimutan ko na ganun palang interest sa impeachment. Naka-live na yata kayo, coverage. So ganun. So ibig sabihin nun, ang taong bayan na talaga ang mag-judge po sa kilos, actuation, salita ng ating mga senator judges. Okay, before Mab, sir, yung kampo ni BP Sara, nag-submit na sila ng formal entry of BP Sara's lawyers. Patunay po ba ito na buhay at umuusad na yung proseso ng impeachment against the Vice President? Oo nga, pero pagkabasa ko, meron yatang ad cautelam pa, pati yung appearance. Ang ibig sabihin ng ad cautelam with caution. So, isipin mo, ibig sabihin mo, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga condition ito, ha? May mga, so, ibig sabihin nun, hindi ko alam kung ginamit nila na dahilan sa ad cautelam notice of appearance nila, ay yung order ng impeachment court noong June, June 10. So imagine mo kung wala yung ganun, kung straightforward lang yung order. Mag-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Dapat lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin?
Pero considering na from Fortune, Narvasa, and Salazar legal at office, ano to, mga big time po ba itong mga abogado ni BP Oh, Sara? kilalang law firm po yan. Okay, Mag. Sir, kapag ngayon po kasi 'di ba merong order, meron nga po pinapasubmit sa HOR. Sir, if they don't submit, what do you see happening? Meron po kasing concerns na ano ba, magkaka-deadlock, di uusad, ano pong pwedeng mangyari kaya? Yun na nga. Yun na nga. That's my point na it should have been a straightforward procedure na lang. In the first place, merong ang presumption of regularity. Number 2, ang initiation, sabi ng Constitution, ang initiation ng impeachment duty and responsibility ng House. Ang trial and decision-making sa impeachment duty and obligation na responsibility ng Senado. Nag-file na nga ang House. Bakit pa namin sinasabing certify nyo nga na i-certify nyo nga na hindi unconstitutional yung ginawa nyo? Siyempre, yung kumilos ang House, siyempre sa mata ng House, hindi naman unconstitutional yung ginagawa nila. Wala namang Senate or House, pag nagpapasa kami ng batas dito, although later declared unconstitutional by the Supreme Court, nangyayari na yan. Not only today, but decades ago, nangyayari na yan. Hindi po consciously pinapasa ng Kongreso yan na we will consciously pass an unconstitutional law. Sa mata namin, when we passed it, it was constitutional. Although, nung further study ng Supreme Court, declared unconstitutional. So, ganun din yun. When the House passed that verified complaint, which became the articles of impeachment, sa mata nila, for sure, hindi unconstitutional yung ginagawa nila. O ngayon, binalik na namin para sagutin kami na, siyempre, hindi unconstitutional sa mata namin when we made it. So, it really caused unnecessary delay. It introduced a maneuver, a detour na hindi na kailangan gawin. It introduced legal concepts na not so clear ang meaning. When number 1, we could have just assumed it, and then number 2, we could just have asked them simply without returning. Okay. Isang follow-up lang po. So, sir, ano nga pong mangyayari if they refuse to answer yung clarification at yung attestations? Hindi lang yata yung refuse to answer or even fail to answer while the 19th Congress House is still existing. Yun yan eh. Pwede kasing hindi ka nag-refuse to answer but inabot ka na ng June 30, 12 noon. So yun na, nag-i-introduce tuloy ng other legal questions. Kaya nga, I hope the House of Representatives being a party to the case, sila nga ang nag-initiate nitong kasong ito, they should try their best to comply with the order of the Senate Impeachment Court. Kaya nga paano doon Comply sila kasi party sila at sila ang nag-file ng impeachment case. Pero sir, yung second order, parang mahirap nila i-comply. Hindi pa naman daw, wala pa yung 20th Congress. Doon na yun. No. So pag pinanganak na yung kausap. Yung kausap ng Senate Impeachment Court sa second paragraph, hindi pa pinapanganak. Okay. Another question from Marlon Ramos. Is there a need for the Senate to wait for the Supreme Court's intervention even on matters that impeachment court could decide on? No, do not wait for the Supreme Court to act. Ang Supreme Court hindi namin consultant. Huwag namin itratong consultant ang Supreme Court. So tuloy lang Lahat dapat. ng mga maliit na bagay, pasa sa Supreme Court. Pasa. Hindi po, hindi consultant ang Supreme Court. Sa dami rin ng caseload ng Supreme Court. Anyway. And di ba may, I think dalawa yata yung nakapile sa Supreme Court. And then parang wala pa silang ginagawang decision. So ibig sabihin, sir, talagang parang gusto lang nila magtuloy lang talaga yung impeachment. Yung mga kaso sa Supreme Court, pag na-file na, let them be. Let them be. So, and then kung may TRO, sunod tayo. Pag walang TRO, dapat naniniwala tayo sa inumpisahan nating procedure na pwedeng ituloy. So sir, tingin nyo ba, sir, since hindi naman sila naglalabas talaga ng TRO, so ang message ba tingin nyo ng Supreme Court is talagang dapat ituloy lang? Walang message ang Supreme Court. Hindi siya political body. Basta, ano siya, korte siya eh.
Hintay lang tayo, passive lang ang korte. Pag mag-issue ng order ang korte, tapos party ka dun sa kaso, susunod ka. Okay. Pag walang order ang korte, that means pwede mong ituloy yung proceeding na kine-question. So sabi nyo, hindi Do not nyo- interpret anything sa Supreme Court kasi apolitical siya, dapat insulated siya from politics, tsaka based on the law lang ang kanyang interpretation. So sabi niyo hindi consultant nyo ang Supreme Court. Pero lagi sinasabi ni SP Cheese, kung meron kayong reklamo dun sa mga nagiging hakbang ng impeachment court, you are free to go to Supreme Court. Sa taong bayan naman yung kausap niya. Pero wag yung attitude ng mga senador na pasa na yan sa Supreme Court, pasa na hindi natin consultant ang Supreme Court. Pero sa taong bayan yan, kung may nakikita silang hindi nila na nagugustuhan na pangyayari, pwede namang i-question sa Supreme Court. Victoria and then Nympha and then Myla. Sir, dun sa issue kung may delay, ang laging sinasabi nila SP ni Attorney Tonggol, wala namang delay kasi maghihintay ka pa ng reply ni VP tsaka ng House Prosec. So in the meantime, may pinasagot lang sila pero yung timeline is same lang daw. Yun na nga, but you're inviting some people to go to court. That is it. Yun na yun. Samantala ko diretso lang yan, wala nang issue-issue. Klarong-klaro ito eh. Ano ba itong return? Ano ba itong meaning nitong return? Pwede maganda ata, ipa-interpret sa court ito. What is the real meaning of return? So, etc. Sa ngayon, wala pa nagpa-file. So, we are not bogged down in court cases yet. Kaya nga, dun sa mga, kaya nga, kung mapapansin nyo, yung mga, may mga abogadong or even mga framers of the Constitution, against sila sa decision, and yet they're not filing. Because it may even be a trap. When you file, back down ka na ngayon sa court cases which takes, sa pag-file, pagbigay mo pa lang ma-notice yan, pag-mail mo pa lang sa tapos na, July 28 na. So it might even be better to just wait. Sir, malaking factor po ba sa mga nagiging development dito sa impeachment case against VP Sara at sa pwedeng maging handling ng impeachment yung 2028 election, considering na may mga participants na possible na may aspiring for higher position sa 2028? Ayoko na i-link sa 2028. Basta alam ko na may political angle talaga ang impeachment case kasi una sa lahat, high-ranking government official yung nai-impeach, posibleng the highest political officers. And then ang ginawa pa nating impeachment court, Senado pa, mga politiko din. So may politics involved. Pero dahil sa umabot ka na ng Senado, pinagkatiwalaan ka na ng taong bayan, at klaro naman sa Constitution na part ng job description mo yan, anytime pwede ka maging judge sa impeachment trial, tapos nag-oath ka pa, you will render impartial justice. Ang assumption ng taong bayan, kaya mong gawin yan. Diba? So, sana nga. So, sila na ngayon mag-judge ang taong bayan na magsabi na, kinaya nga niya maging impartial judge. Okay, Nympha. Sir, sorry, balik ko lang dun sa pag-inhibit. So, yung pag may nag-inhibit, that would be to the Vice President's favor? Sa akin palagay, oo. Kung may nag-absent, ganun din. So, mayroong nag-leave, ganun din. Mayroong ayaw magpaliwanag, ganun din. So, kasi ang pagkabasa ko talaga sa Constitution, kailangan 2/3 of all the members of the Senate. Pero yung all the members of the Senate, yun yung physically, ha? So, kunyari, at ngayon 23 lang kami, i-compute mo yung 2/3, pero balik din sa 16 yun kasi walang fraction of a person So 16 yun. Kailangan 16 talaga magsabi ng guilty. Wala nang kailangan sabihin yung siyam. Basta 16 ang magsabi ng guilty. Pag hindi tayo maka-16 na nagsabi ng guilty, kasi tumahimik lang ang siyam, wala. Acquitted. Not guilty. Not guilty. Not convicted. Not convicted. No. And then, sir, dahil dun sa pag-remand nung articles of impeachment, nag-cause din ba ito ng uncertainty
'di ba, kung magko-convene talaga o hindi yung impeachment court. Kasi the two conditions have to be complied with. Eh, diba? Tingnan nyo, sa kayo mga reporters, when you refer to the order ng June 10, you use the word remand. Pero sa proceedings namin doon, consciously nilang iniwasan yung remand kasi pinoint out ko nga yung remand. Wala ka na rin... The same effect kasi, sir. Diba? Kaya nga naka-invento nga ng return. Actually, hindi lang ito return, comma, without dismissing or terminating the case, comma, until such time that. Ganun. So imagine mo, sinoli until such time. So ganun. Pero hawak ko pa din. Parang ganun eh. Soli ko sa iyo pero hawak ko pa rin hanggang sa may gawin ka at yung anak mo. Oh, diba? Ibig sabihin with that tama po ba, Senator? Ibig sabihin with that decision ang Senate Pass Impeachment Court ang naging dahilan para maging uncertain kung magkakaroon ng impeachment trial while dapat meron naman talaga dapat. Dapat sana tuloy-tuloy na lang sana. Kunyari yung original calendar na inisyu ni SP noong February, March. Kung sinunod lang. Kung yun, medyo okay na yun, diretso-diretso lang. June 2, okay nga, June 2, June 3, then maybe sa mga end of June, maybe a little trial or appearances. And then the trial action sa July 28 at 29, gano'n na, 29, 30. So, gano'n na nangyari. So, yun, mas straightforward yung kalendaryong yun. Ngayon, ginawa niya, may return to sender, liliko ngayon sa kaliwa. So, yun na yun. Nag-introduce na nga ng, actually, nag-i-invite Nag-i-invite ng kaso na, okay, file the cases. Pag nag-file ng case, hindi na kasalanan ng Senate Impeachment Court. Tiniyaro na kami. Question na kami. Ganun. So that is the problem. Related to that, sabi ni Marlon Ramos, do you think SP and the rest of the senators acted differently had President Marcos issued strong statements on VP Duterte's impeachment trial like Pinoy did during CJ Corona's impeachment trial? Hindi, dapat hands-off ang presidente sa impeachment. Hands-off. Pag tignan natin yung Article 11, there is no role of the president in impeachment proceedings. Bakit? Because the president himself or herself is impeachable. So dapat wala siyang role. Ito yung proceeding na pwedeng siya rin yung maging subject ng impeachment. So dapat wala siya talagang role. Pero sir, so ako sagot ko doon, walang role ang presidente. Let us keep it that way. And I'm glad the president is not commenting on the impeachment. And even if mag-comment siya, it should not carry any weight sa mga impartial judges of the Senate Impeachment Court. So hindi rin siya pwedeng mamagitan between the House and the Senate kasi nagkakaroon nga ng parang, di ba, deadlock. Gusto daw mamagitan ng Pangulo. Huwag siya mamagitan kasi kunyari sa future, ang impeachment is concerning the president and then meron din deadlock ang House and Senate. Pwede din siya mamagitan about his or her own case. Hands off lang. Hands off ang presidente. Okay, pero sir, political leader pa rin naman ng presidente, sir, di ba? So sa politics. Pero this is now accountability. Kahit na political process, sir. Naging political process because ang napiling impeachment court is composed of politicians and then matataas na government officials lang ang ini-impeach. Sir, kaya na kasi ang statement ho several times ng presidente is sa kanya ayaw niya na may ganitong impeachment kasi makakagulo. So kung akong senator judge na nakarinig noon, gagalangin ko yung freedom of speech ng presidente, but that should not carry any weight sa akin. I will look at the evidence. Sabi nga, kaya nga sinabi trial shall proceed, forthwith proceed. Kasi nga, look at the evidence. Okay na Nimpa. Raymond. Mike. Laging kinakatwiran, sir, ni SP, sui generis daw ang impeachment court. Kaya pwede nilang gawin kahit anong gusto nilang gawin, just like what they did dito sa remand na naging return
na inaprobahan ng 18 kasamahan ninyo? Meron na tayong Senate impeachment rules. So yan. So sundin dapat yun. Meron kaming oath na tinake. Sundin din yun. Meron namang meaning. At saka meron tayong constitution. Plus, meron na kaming past experience na. So yun, hindi naman pwedeng gawin lang kahit anong gawin. Okay, Mylan. Going back to the basic lang, sir, kasi 3 doon sa kasamahan ninyo, hindi nagsuot ng robe. I was asking already during that time yung iba niyong kasamaan na pwede bang sumali sa proceedings yung mga ganun na hindi ka, nag-oath nga sila pero they did not wear robes. I was thinking, sir, na sabi ko nga kay Sen. Joel, simpleng basketball tournament nga eh. Hindi ka pwedeng sumali sa laro pag hindi ka naka-uniform. Dito, impeachment court, hindi ka naka-robe and yet you are participating directly doon sa proceedings. Ano bang take nyo dito, sir? Well, sa akin, no issue sa akin yan. Din ako doon, parang lenient din ako pagdating doon. Kasi actually, pwede naman kami naging Senate impeachment court na walang robe kaming lahat. Gusto lang namin actually merong symbolism or merong attire to remind us na hindi kami legislator, ibang rules na namin, may ibang oath namin ngayon. Actually, tingnan mo, nung rinirecall namin, ano ba nangyari doon sa time ni impeachment ni Chief Justice Corona? Tinatanong ko sila, nung nag-oath ba tayo, were we in session as a legislative session or were we in session as a court? So alam mo yung nung nag-research kami, nakita ko yung picture namin, naka-robe kami, na nag-oath kami. So sabi ko, court tayo. So ganun. So nakita mo, may symbolism, may value siya, may value din siya. But if meron judge na nag-oath naman, bound naman siya ng kanyang oath, na hindi lang siya naka-robe, I will allow the participation of the said judge. Sir, going back dun sa dapat na maging role ng presidente dito, ang sabi ni Marlon, hindi daw ba the president should lead efforts to exact accountability? Yes, sa kanyang department, sa executive department. But accountability under Article 11, walang role ang presidente. Because pati siya ay subject doon sa accountability ng Article 11 ng Constitution. But tama yan, meron nga dapat presidential anti-corruption dyan, meron dapat siyang president kung gusto niya, executive branch ombudsman, pwede. Para disiplinado lahat ang nasa ilalim niya sa executive branch. Okay, Mylan. Sir, kanina na-mention niyo, sabi niyo, yung nangyaring botohan ng June 10, it's against the oath. Enough na basis na ba yun or wala pang basis to raise yung question before the Supreme Court? What question? To question the validity of the order? Hindi, ang gusto ko nga sabihin, tignan mo yung mga ibang, kahit yung mga legal experts and then constitutional framers, they're not going to the Supreme Court. Kasi kita naman nila na by July 29, 30, expected na natin na pwede nang mag-trial ang Senate Impeachment Court. Siguro naka-debate na ang 20th Congress Senate by July 28, 29 kung kailan ang next trial. So, if you go to court now, baka pending pa yung issue by that time. Yun isa sa mga sinasabi ni SP na maraming ang question pero until now wala pang case na pinafile sa Supreme Court. Pero as it is now, sir, yung nakikita nyo lang sa lawyer, meron na, without thinking, sir, kung ano yung magiging effect kung mag-file kayo sa Supreme Court. Just the same, sir, meron ng basis to raise the issue before the Supreme Court. Yes, there is a basis to question, pero ako mismo, I will advise not to go to the Supreme Court anymore. Hintayin na possible delay. Tsaka, ano ma-achieve nun? Ano lang, baka bumalik pa sa step 1. Di ba? Hindi natin alam. So, wag na. Pabayaan na lang yan. Tapos, by July 29, 30, 31, August 1, yan, pwede na. Pwede nang mag-trial yan. Kasi, ang incoming Senate, hindi nila pwedeng gamitin ngayon ang excuse na meron pa silang rinarush na mga priority laws kasi wala pa, ano pa yan
filing pa lang yan. Linuluto mo pa yung mga bills dyan eh. Magko-committee hearing pa eh. So actually, perfect time yan. Marami kayong time para mag-trial. Okay, Nimpa. Dagdagan ko lang, sir. Kung pagkatapos ng June 30, sir, magkakaroon pa ba kayo ng role, I mean, as a private citizen, ano ba yung pwede nyo pang tulong after ng impeachment? After ng term niyo, sir. Maging ano tayo, maging commentator tayo pag sa trial, di ba? Oh. Dala-dala ko yung copy ko ng Senate impeachment rules, interpret natin. Oh. So, pwede. Pero definitely, sir, wala naman kayong plan to either help ko anong ang camp ng defense or prosecution. Sa ngayon, wala namang offer ngayon. Wala pa. So, mas maganda nga sa... May pending. Yes, hindi pa tapos yung election sa District 1 ng Marikina. So ngayon wala pang representative? Wala pa. Saka na, let's cross the bridge when we get there. Mahirap pangunahan eh. Pero sir, pwede maging... Parang kausap mo yung taong hindi pa pinapanganak eh. Oh. Pero sir, pwede din kayo maging legal counsel ng impeachment court. Legal counsel ng impeachment court, pwede rin. Pero depende kay SP. Pero tanda mo, iba kami mag-isip ni SP. Magkakontra. Anyway, from Camille Balagtas. Sige, ako muna. Sir, pag sa 20th Congress, ang sabi naman ng mga congressmen, may nakausap kami isa na malamang naman po i-comply yung order, yung 1 and 2. Kasi napanganak na yung Biden yung 20th Congress eh. So sa pag sino mag-comply nung 1? Si 19th. Yes, sir. Si 19th nakausap eh. Yung 19, sir. Yung pangalawa, walang choice except si 20th Congress. And then sir, kung makomply yung order na yun, dapat automatic na yung trial o dependent pa rin dun sa magiging composition ng Senate kung tutuloy o hindi. Kasi pwede din daw magbotohan ba kung tutuloy sila sa trial o hindi? Dahil doon sa question, sir, kung pwedeng tumawid o hindi. Basta sa mata ng court, ang assumption mo, nag-comply na sa dalawang So, sa mata ng court, okay na. Na yan? Done. Okay. Completed. Resolved. Okay. So, anong next? Trial na. O, yun. So, ngayon depende na yun sa 20th Congress Senate kung merong mag-bring ng issue ko na nag-crossover ba? Namana ba natin yung impeachment case na na-file sa korte natin nung time nung mga previous judges? Ang common sense sagot doon, siyempre, tuloy. Kasi sa korte, yung na-file ba sa korte natin nung hindi pa tayo ang judge ay tuloy pa rin? Siyempre, ganoon talaga sa korte. Kahit na kunyari, RTC number 1, 2, 3 ka, bago akong judge ng RTC 1, 2, 3, dati ang judge si Selly, tatanungin ko ba sarili ko, yung mga kaso ko ba ngayon na na-file nung panahon ni Selly ay tuloy pa, buhay pa? Ano sagot dun? Siyempre. Pero pwede pa rin silang magbotohan nun, sir. Kasi kung sa inyo, siyempre, baka dun sa iba, not necessarily, siyempre. I-televise pa rin yung decision making nila dyan at taong bayan na ang uhusga sa kanila. Pwede rin siya, sir, na i-petition din sa Supreme Court. Yes. Yun definitely pwedeng sa Supreme Court. Sir, from Camille, former Dean Attorney Mel Santamaria issued a strong warning citing Article 207 of the Revised Penal Code, which penalizes malicious delay in the administration of justice. Do you believe this could apply to senator judges in the impeachment trial, citing the fact na may obstruction of justice? Hindi ako masyadong familiar sa article na yun, pero but if it applies to judges, alam mo kasi ang pag-interpret ng criminal laws is strictly interpreted yan eh. So if it's clearly just for members of the judiciary, hindi applied yan sa members of the impeachment court. So sir, paano yun? Hanggang June 30 ka na lang as senator, as member ng impeachment court. So, right. Malungkot ka ba na hindi ka na makapagpa-participate dun sa mismong trial nitong kaso na ito? Hindi. And I have the cold neutrality of an impartial judge. Member ako dyan? Okay, malamig pa rin ako. Hindi ako, tapos na ang aking membership sa court, malamig pa rin ako. Sa cold neutrality. So, wala akong pakialam. So, ganun ang ibig sabihin nun. No? I'm willing, but kung tapos na, I cannot. Meron ka bang fearless forecast, sir, sa magiging
kahihinat na nito? Judge pa ako ngayon eh. Pero do you think kahantong sa botohan? Hindi ko na masabi kasi nahintayin na lang natin para nakatutok ang taong bayan. No? May question lang doon sa, di ba yung 1 and 2 na dapat i-comply? Yung una, i-comply ng 19th Congress. Dapat. Laging sinasabi kasi ni SP na the 19th couldn't bind the 20th Congress. Pero bakit sinama doon sa number 2 question na kailangan mag-comply yung 20th doon sa... Tanong nyo na lang siya. Tanong nyo yung 18. Actually, pinakamaganda, tanongin nyo yung 18. Paano nila naintindihan yung binutuhan, sinuportahan nilang order or resolution? At baka makakuha kayo ng 18 different interpretations. Okay. And any other related question dito sa impeachment? Hindi naman daw nakakain ng impeachment. Sir, baka gamitin na naman ngayon, nagigiyaran dyan, tumaas ang... Oo, ngayong hindi nahawakan. Ganun lang kasi wag lang tayo wag natin parating isipin, o wag natin parating ituro sa taong bayan na importante lang yung nahahawakan, nakakain. Kasi magiging masyado tayong ayuda nation yan eh. So merong mga bagay na mahalaga rin sa buhay ng tao na hindi nahahawakan. Katulad nga ng hustisya, accountability, tamang paggamit ng resources ng ating bansa. So yun po yung kailangan at saka it's important enough, napakahalaga ng accountability na binigyan siya ng sarili niyang artikulo sa Constitution. Article 11 yun ng Constitution. So mahalaga po yung kahit hindi natin mahawakan. Sir, may nagpapatanong lang bilang kayo former president, doon daw sa nangyari between Senator Risa and Senator Amy na ang impression ay sinulsulan ni Senator Joel Villanueva o parang nagturo, tinuruan o nag-coach si Senator Joel. Tama daw po ba yung naging actuation doon ni SP Cheese na habang nagsasalita si Senator Risa, sumigaw ng point of order sa Senator Amy, dapat do ba hinayaan lang si Senator Risa na matapos yung kanyang pinupoint out during that time? I think nakatapos naman ata si Senator Risa, no? Pero dapat yata yung pag sinabing point of order, kaagad? State, what is the point of order? Ang point of order, anong rule ang binaviolate nung person having the floor? Wala naman, nung narinig ko yung explanation, hindi rin siya makasite nung what rule. So, dapat ganun, dapat maikli lang yung, ang disruption caused by a point of order issue, dapat napakaikli lang. Wala nang explanations. Ano yung what is the rule being violated? Sabihin mo, okay, magro-ruling ka agad siya. Hindi na violate. Continue. So I think naman nakatapos naman din ata nung message si Senator Risa. Tapos yung kay Senator Joel, kasi former majority leader yan, posibleng tinanong lang siya kung Senator Amy. What is the hindi ko kasi napanood yung video. Nasa harap kasi kami, nasa likod sila, kaya hindi ko rin alam ano nangyari. But that is a possibility na kinonsulta ni Senator Amy. Kasi being the former majority leader, kabisado din niya yung rules namin. Sir, other issue, pabor ka ba doon sa panawagan ni election lawyer Romulo Macalintal na i-veto daw sana ni Presidente yung ipinasa ninyo na proposed bill para doon sa postponement ng barangay at SK election, and at the same time yung nga nagtakda ng mas mahabang term ng barangay at SK election. Kasi daw meron nang nangyari noong 2023 yung case of Macalintal versus Comelec. Kasi ang bago kasing idea rito, if i-fix sa 4 years ang term of office ng barangay officials at umpisahan na doon sa mga nahalal noong 2023. So plus 4, 2027. So necessarily since 2027, necessarily yung election sa December 2025, dapat ma-move na yun sa 2026. 7. Para maging 4 years nga. Basta ang main idea,
ipapako na natin sa 4 years ang term ng barangay officials. Tanong, kailan natin umpisahan yun? Umpisahan natin dun sa mga nahalal noong 2023. Kasi abnormally short yung kanilang term 2 years lang So gawin ng 4. So, nasa sa presidente na yun kasi the power to veto is with the president. So, nasa sa kanya ngayon yun. But sa mata ko, hindi naman ako nag-object dun sa bill na ito. Sa tingin ko justifiable. Ito naman yung isang example na isang example ito ng mga tignan mo. Consciously, at the time na pinasa namin, number one, hindi kami consciously nagpasa ng unconstitutional law. Sa tingin namin, constitutional. Pwede kaming magkamali sa pagdating sa Supreme Court. At saka hindi rin kami nagpapasa ng batas na dinadasal namin na ibito ng presidente. Diba? What's the point? Diba? Nagpasa ka ng batas na sana ibito. So, let it be the decision of the president. Ang ano ko lang, nag-attend lang ako nung last LEDAC nandun ako At ang alam ko, ang gusto ng presidente, ituloy. Itong barangay. So, whose will prevail? Sino ba ang may last touch in lawmaking? You need a law, you need a new law to postpone or reset the December 2025 barangay elections. And who was the last touch in the making of a law? So, sorry nang stand ni Presidente during the LEDAC? Yun ang narinig ko. Ituloy. Ituloy. So, nandun yung possibility na i-veto? Nandun ang possibility na i-veto. Anyway, so sir, last na lang, doon sa nangyayaring tension ngayon sa Israel at saka sa Iran, ano yung nakikita nyo na maaaring maging impact nito sa ating ekonomiya, sa ating mga OFW, at ano yung dapat gawin ng gobyerno para hindi ganun katindi ang maging epekto nito sa atin? Malaking impact nito kasi of course oil prices apektado for sure. And then ang dami natin deployment sa area na yon. Tinatawiran ng mga missiles yung area na yon. So, ang contribution siguro natin dito is to observe the cold neutrality of an impartial judge. Kung pwede, mag-contribute tayo sa settlement of the issue. Huwag tayong kumampi, gumit na tayo, offer tayo to be what? Venue for talks. What? As the bridge between the two countries. Yan ang gawin natin. Kasi kailangan peaceful resolution po ito. Thousands of missiles na po ang mga pinapaputok nila at delikado kasi isang maling maling location na mapasabugan, it might really escalate. And the mere fact may mga kapwa tayong Pinoy na dami doon sa area na yun because if you look at the area kung saan nag-exchange ng missiles doon sa vicinity, of course sa Israel marami, I'm sure sa Lebanon, meron din, may Filipinos, at sa Jordan, may konti siguro, but dito sa UAE, we have millions, dito na sa area na to, nasa baba yan so I'm sure in Iran, meron din, so yun po yun and we do not like war, we should never enjoy war or encourage war. Mabuti na rin ito, nakikita natin, these are the consequences of war, kaya tayo rin dito sa Pilipinas, mag-adapt tayo ng mga policies which will minimize the possibility of war. Ganun din po. Ayaw natin, kita nyo, grabe ang hindi lang ito abala I mean, destruction and then loss of lives. And then yung series of oil price hike ang asahan natin, sir, kapag tumindi yung tension. Malaki pong epekto po nito. Okay, no more question. Sir, are you open na maging miyembro ng cabinet ng Marcos administration just in case? Hindi, ang akin na lang attitude is panalangin ko na mag-succeed ang last 3 years ng Marcos administration kasi ano na lang tayo, one boat lang po tayo, isang sasakyan lang tayo, may eroplano man o barko na we will rise together or we will fall together, sink together. So ayaw natin yun. Sana umasenso tayo together. So, we will help as much as we can. And ang gusto kong emphasize actually, kahit private citizen ka, makakatulong ka pa rin sa pag-asenso ng ating bansa.
Okay, well said. On that note, thank you so much. We will miss you, sir. Thank you. Salamat sa Senate Media. Salamat sa